FM with DJ Chinny. Namimiss ko pa rin siya. Kahit nandito pa ang sakit. Dear Max FM. Hello po, itago niyo na lang ako sa name na Zane. I am single and finally a college student. Nag-aaral ako sa isa sa mga private schools dito sa Jensen. Gusto ko lang pong maibahagi ang buhay pag-ibig ko kasi gusto kong humingi na rin ng advice. Yung mga classmates ko dati, gusto nilang bumalik sa senior high school life nila kasi masaya daw, nakakamiss. Pero ako, ayokong balikan ng mga alaalang kung saan ako nasasaktan ng sobra-sobra. Oo, namimiss ko na lahat ng mga classmates ko. Pati na si King, namimiss ko. Inaamin ko. Yes, Chin, si King na ex ko. Transferi kasi si King sa school namin. Anak siya ng kapitan sa barangay namin. Mabait, basketball player, matangkad, moreno. Feeling close talaga siya sa akin. Palaging humihingi ng papel, ng answers. Pati ba naman sa recess, humihingi na rin sa akin. Kahit na meron siya. Close na close talaga kami ni King. Lagi niya akong hinahatid sundo. Binibigyan ng mga kung ano-ano. At saka nung nagkasakit ako, siya yung bumili ng gamot sa akin. Palagi niya akong binibisita sa bahay. Kaya simula nun, na-in love talaga ako sa kanya. Sino ba namang hindi magugustuhan ng lahat ng ginawa niyang yon sa akin? Alam ng lahat sa school kung gaano kami ka-close ni King. Kaya madalas tinatanong sa akin ng mga kaibigan ko kung kami na daw ni King. Sinasabi ko naman na hindi pa. Kasi alam naman ng mga kaibigan ko, crush ko si King. Tapos pag magkasama kami ni King, palagi niyang hinahawakan ng kamay ko. Minsan, pag hinahatid niya ako sa bahay, bago siya umalis, ay naiyayakap niya ako. Hinahalikan pa ako sa pisngi. Bagay na ikinagulat ko. Hindi naman niya ginagawa dati. Pero inaamin kong nagustuhan ko ang mga ginagawa niyang yun at kinikilig ako. Kaya naman hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko, kung kami na ba? Panliligaw ba ang tawag doon sa mga ginagawa niya? And to make the story short, birthday ni King, sinundo niya ako sa bahay. Dahil ako na lang daw ang wala pa doon sa bahay nila. Kasi lahat ng mga classmates namin nandun na. Masaya kaming lahat sa birthday party ni King. Enjoy na enjoy ako. Kasama siya doon sa bahay nila. Pinakilala niya ako sa mga ate at kuya niya, sa mga pinsan niya, sa mga kaibigan niya na hindi ko pa kilala. Fast forward. Tapos na ang party. Ako na lang ang naiwan. Kasi masarap ang kwentuhan namin ng mga ate ni King. Kaya hindi na nila ako pinayagang umuwi since malalim na ang gabi. At medyo may kalayuan ang bahay namin sa bahay nila. Kaya doon ako natulog sa kanila. Noong gabing yon ay hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Kami lang dalawa ni King ang di pa natutulog. Nag-uusap kami hanggang sa nagulat akong hinalikan ako ni King. Hindi sa pisngi, kung hindi sa labi. Naitulak ko pa nga siya nun, kaso ang lakas niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. At kung saan-saan na pumunta ang kamay niya sa parte ng katawang ko. Itinulak ko siya ng malakas. Kaya dahilan para huminto na siya sa ginagawa niya. Humingi siya sa akin ng sorry ng paulit-ulit. Kasi hindi daw niya napigilan ang sarili niya. Aalis na sana ako noon nang bigla niyang sinabi sa akin na mahal niya daw ako at liligawan niya daw ako.
Fast forward again. Makalipas ang 3 buwan ng panliligaw, ay officially in a relationship na kami ni King. Masayang masaya ako dahil kami na ng taong matagal ko nang gusto. Mahal na mahal ko talaga si King nun. Lahat ginawa ko na para sa kanya. Assignments, projects. Ako pa ang magsusulat ng mga lessons niya. Tinutulungan ko siya para lang makapasa siya. Halos lahat ginawa ko na. Binigay ko na ang lahat sa kanya. Kasi yun yung gusto niya eh. Pero sa sobrang saya ko, hindi ko namamalayang niloloko niya na pala ako. And to make the story short, pumunta ako sa bahay ng friend ko. Hindi ko na po i-mention yung name. Basta close friend ko siya. Sabi kasi ng kaibigan ko na yon na doon namin gagawin yung reporting namin. Kaya ako pumunta doon. Papasok na sana ako sa kwarto niya nang bigla akong nagulat sa mga nakita ko. My boyfriend and my best friend were kissing. Walang saplot ang mga katawan nila. Parang binuhusan ng mainit na tubig ang puso ko. Hindi ako makahinga nun. Tumutulo ang mga luha ko. Nagulat si King nung nakita niya ako. Galit na galit ako nun, Shin. Kaya umalis na lang ako na may bakas na mga luha sa aking mga mata. Umaasa ako nun na hahabulin ako ni King. Pero Chin, walang King na humabol sa akin. Ang sakit-sakit. Hindi talaga ako nakakatulog nung gabing yon. Ni message, wala akong natanggap galing kay King. Ang masaklap pa, nag-my day pa si King ng picture nila ng friend ko na magkayakap at hinahalikan ni King ang pisngi ng friend ko. With the caption na, "Mainit ang gabing kasama ka, mahal." Ang sakit-sakit, Chin. Hindi lang man nila iniisip yung nararamdaman ko. Wala talagang pakialam si King sa akin sa mga panahong yon. As in, wala talaga. Sa school sila, magkasama palagi. Nagagawa pa nga nilang maghalikan sa harapan ko. Hindi ko kayang pumasok sa school dahil ayokong nakikita sila. 1 week akong absent para mag-move on. Buti na lang nasa tabi ko ang mga totoo sa akin ng mga classmates ko. Nag-cheer up, and actually, matagal na daw nilang nalaman na naging sila ni King at ng friend ko. Sinasabi naman nila sa akin kaso binaliwala ko lang, Chin. Kasi nga, I trusted King. At naniniwala ako sa pagmamahal niya. Pero akala ko lang pala yun. Nag-aaral pa din ako noon kahit masakit sila sa mata. Kakayanin ko. Kasi wala na rin naman akong choice eh. Ito yung dahilan kung bakit ayokong balikan ng senior high life ko. Akala ko, naka-move on na ako, Chin. But one day, nag-enroll ako sa isang school dito sa Jensen. At doon ko nakita si King. Nakita niya din ako. Iiwas sana ako kaso nagulat na lang ako nang nakaupo na ito sa tabi ko. Kinumusta niya ako. Sabay sabing, miss na daw niya ako. Sorry siya ng sorry. Umiyak siya sa harapan ko. Luluhod pa nga na parang tanga. Niyakap ako ng sobrang higpit. At doon nag-explain siya at hinayaan ko na lamang. I asked him, why? Sabi niya, sorry. One day nagising na lang daw siya na hindi na daw niya ako mahal. At nagsawa kasi siya. Wala na daw kilig sa relasyon namin. So ano ako?
Sorry siya ng sorry, Chin. Tapos sabi pa niya, don't worry, hindi ko gagawin sa kaibigan ang ginawa ko sa'yo. Mahal ko siya, Zane. Mahal ko siya ng sobra. Yun ang sabi niya, Chin. And again, ang sakit-sakit. Parang pinamukha niya pa sa akin na hindi ako kamahal-mahal. Back to zero na naman ako. Ang sakit-sakit, Chin, hanggang ngayon umiiyak pa rin ako. Nalaman kong doon na din nag-aaral ang ahas kong kaibigan. Kaya I decided na mag-transfer ng ibang school. Kasi ayokong makita ang mga pagmumukha nilang dalawa. Kahit miss na miss ko na si King. Pero nandito pa rin ang sakit. Please advise me. Pasensya po sa kahabaan at maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko. More power to your program. And God bless ang inyong kamaks, Zane. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.